Kabanata 4201. Pagbalik niya, nakatayo si Yemima sa harap ng main hall. Ma'am, lumapit si James sa kanya at sinabing, nabasa ko ang Chaos Sacred Art at wala akong maintindihan. Kaya naman gusto kong sumangguni sa Grand Patriarch. Ganun ba? Anong sabi niya? Interesado si Yemima. Bahagyang umiling si James at sinabing, ang Chaos Sacred Art ay hindi maituturo ng pasalita, kaya hindi niya maibibigay sa akin ang kanyang patnubay. Kaya ko lang intindihin ang lahat ng mag-isa. Hindi kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Dahan-dahan lang. Inaliw siya ni Yemima. Ma'am, tumango si James. Hindi naman siya nagmamadali. Ngayong nasa kamay na niya ang Chaos Sacred Art, hindi siya nagmamadaling maglinang. Ang kanyang kasalukuyang prioridad ay upang matiyak ang kanyang posisyon sa Dooms, tiyakin ang kanyang pangingibabaw, at kalaunan ay maging patriarch. Maglakad-lakad tayo sa Doom City, mungkahi ni Yemima. Napatingin sa kanya si James na nagtataka. Ayon sa mga alaala ni Wyatt, hindi kailanman lumabas si Yemima kasama si Wyatt. Mula nang magpakasal sila, nangako na sila bawal siyang hawakan ni Wyatt maliban na lang kung tumawid siya sa Acme rank. Gayunpaman, si Wyatt ay galit na galit sa kanya at sasabihin sa kanya ang lahat. Samantala, si Yemima naman ay tila unti-unti ring nahuhulog sa kanya. Siya ay madalas nakasama niya at pinapayuhan siya sa mga diskarte. Gayunpaman, hindi sila lumabas ng magkasama at gugugol lamang ang kanilang oras sa Mount Doom. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni James, siniko siya ni Yemima, don't overthink things. Wala akong oras para mamasyal kasama ka. Dumating na si Deshawn Yan sa Doom City, at sinusubukan ko lang na mag-set up ng appointment sa inyong dalawa. Nang marinig ito, pinuri siya ni James, na nagsasabing, nakakabilib. Maaari mo ring kontaken ang isang tulad ni Deshawn Yans. Yemima rolled her eyes and said, pumayag lang siya dito kasi nabanggit ko na partner mo ako. Masasabi kong sobrang interesado siya sa iyo, o mas partikular, ang iyong Thousand Paths Holy Body. Mukhang sabik na sabik siyang lumaban sa iyo at malaman kung gaano kalakas ang isang kumpletong chaos power. Bakit mo ginawa ang appointment na ito, kung gayon? Hindi ba nakakahiya kung matalo ako sa kanya sa isang laban? Nagpout si James. Nako, hindi mo gagawin, nakangiting sabi ni Yemima, ikaw ang may banal na katawan ng Thousand Paths. Ang isang katawan na tulad nito ay lumitaw lamang sa mga sinaunang teksto. Hindi ko akalain na matatalo ka ng isang taong katulad mo. Si Yemima ay lubos na nakatitiyak sa lakas ni Wyatt. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang taong nauna sa kanya ay hindi si Wyatt. Interesado rin si James kay Deshawn Yans na unang nireranggo sa Chaos Gold ranking. Gayunpaman, nasaksihan niya ang lakas ni Wotan Buster, ang individual na ika-10 sa ranking. Kapag naabot niya ang quasi-Acme rank, makakalaban niya si Wotan na nasa permanence Acme rank kahit na hindi ginagamit ang 3-fire transformation ng Flame Art. Gaano man kalakas si Deshawn, hindi siya magiging mas malakas kaysa kay Wotan na isang Acme. Kaya, nahulaan ni James na hindi katugma si Deshawn para sa kanya kahit na hindi niya ginawa ang 3 fire transformation ng Flame Art. Kilalanin natin siya, sabi ni James. Hinawakan ni Yemima ang braso ni James, at sabay silang umalis sa Mount Doom. Wyatt, huwag kang masyadong provocative kapag nakilala mo si Deshawn. Ang layunin natin ay ipanalo siya sa ating panig. Hanggat makikipagsanib puwersa ka sa kanya at makahanap ng ilan pang mga kasamahan sa koponan, makukuha mo ang Chaos Sacred Lotus sa pagtitipon na ito. Pagkatapos makuha ang Chaos Sacred Lotus, dapat mong maabot ang Acme rank. Isipin ang malaking larawan, Wyatt. Kailangan mong isaalang-alang ang labanan para sa posisyon ng Patriarch. Sige, naiintindihan ko. Ang Doom City ay isang pangunahing lungsod ng Doom Race. Malapit ito sa Mount Chaos. Bagamat may natitira pang oras bago ang pagtitipon, maraming makapangyarihang individual ang dumating na rito upang maghintay sa pagsisimula ng pagtitipon. Kabilang sa kanila ang mga kilalang mandirigma at mga kilalang prodigy. Ang ilan ay hindi kilala sa Greater Realms at gustong ipalaganap ang kanilang katanyagan sa malayong lugar. Ang mga individual sa Chaos Gold ranking ay partikular na interesado sa karamihan. Number 1 sa listahan ay si Deshawn Yans,
Isang misteryosong tao na hindi kilala ang hitsura. Walang nakakaalam kung anong lahi siya, at matagal na siyang hindi lumabas sa Greater Realms. Ang mga nakakita sa kanyang mukha ay mga bangkay na ngayon. Inuwakupo ng Dooms ang pangalawa at pangatlong pwesto sa rangkang, at sinasabi ng mga chismis na tumawid sila sa Acme rank. Tulad ng para sa mga spot sa likod, sila ay inookupahan ng iba pang mga karera. Ang gantimpala ng pagtitipo na ito ay ang Chaos Sacred Lotus. Ang Chaos Sacred Lotus ay lalong nakakaakit sa mga quasi-Acmin, na posibleng maabot ang Acme rank. Isa itong pagtitipo ng mga quasi-Acmin, at lahat ng nasa Chaos Gold rangkang ay partikular na interesado sa publiko. Sa labas ng Doom City, pumasok ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay gwapo, at ang babae ay napakaganda. Para silang match made in heaven. Dumating na si Wyatt Dalibor. Ang babae sa tabi niya ay dapat na may-ari ng Mount Doom. Yemima Dalibor ang pangalan niya. Kahit na siya ay isang babae, siya ay may napakalaking potensyal. Balita ko ay Acme na siya. Sabi nila, matagal nang nakulong si Wyatt. Matapos makatakas, nagtago siya at nag-concentrate sa paglilinang. Ngayon, naabot na niya ang quasi-Acme rank. Dapat makita natin siya sa pagtitipon. Isang quasi-Acme na nagtataglay ng 1,000 paths holy body. Siguradong nakakatakot siya. I wonder kung ano ang pwesto niya sa rangkang. Dapat madali siyang makapasok sa top 10. Agad na naging sentro ng atensyon sina James at Yemima nang pumasok sila sa Doom City. Hindi mabilang na mga tingin ang nakatutok sa kanila habang nagbubulungan ang mga tao. Hindi pinansin ni James at Yemima ang mga bulungan at pasimpleng pumasok sa lungsod. Pagkatapos, tumungo sila sa isang tavern. May kakaibang tavern sa gitna ng Doom City Chaos Tavern. Isa itong tavern na kabilang sa Dooms at bukas lamang sa mga makapangyarihang tao. Ang Chaos Tavern ay nahahati sa 9 na palapag. Upang maabot ang isang tiyak na palapag, dapat na naabot ng isa ang katumbas na yugto. Ang isa ay dapat na tumawid sa quasi-Acme rank upang maabot ang ika-9 na palapag. Sinabi ng mga alingawngaw na mayroong kakaibang daanan sa ika-9 na palapag, kung saan nakatago ang isang maliit na mundo. Ang maliit na mundo ay nilikha ng Doom Race. Ito ay langit sa loob. Sa sandaling pumasok ang isang tao sa maliit na mundo, maaaring kunin ng isa ang anumang mapagkukunan ng paglilinang bilang nalulugod. Bukod dito, mayroong hindi mabilang na mga kagandahan sa loob para sa kasiyahan ng isa. Hindi nagtagal, dumating sina James at Yemima sa Chaos Tavern. Sa sandaling iyon, maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa labas ng Chaos Tavern. Nakatingin silang lahat sa ika-9 na palapag habang nagbubulungan. Iyan ba ang maalamat na Deschonians? May lalaking nakaupo sa upuan malapit sa bintana. Nakasuot siya ng puting damit, at mukhang mga 25 taong gulang. Siya ay gwapo at exuded a commanding presence. Nakaupo siya sa tabi ng bintana at humihigop ng inumin, tila may hinihintay na dumating. Tama, siya si Deschonians, ang lalaking unang niranggo sa Chaos Gold rangkang. Medyo matagal na siyang nakarating sa Doom City. Sinasabi nila na marami na siyang nakilalang makapangyarihang individual sa rangkang. Ilang araw na ang nakalipas, nakilala niya sina Hodor Dalibor at Manly Dalbor. Dapat ay pinag-uusapan nila ang isyu ng isang alyansa sa pagtitipon. Maraming napag-usapan. Pagdating nina James at Yemima sa lugar, agad na gumawa ng paraan ang mga buhay na nilalang doon. Iyan ay Wyatt Dalibor. Nabalitaan kong nakakulong siya ng ilang oras at kamakailan lang ay nakabalik dito. Gayunpaman, nanatili lamang siya sa Mount Doom. Sinasabi ng mga alingawngaw na tumawid na siya sa quasi-Acme rank. Ha! Interesting. Magiging masaya ang pagtitipon. Marami ang nagbulungan sa kanilang mga sarili. Pumasok sina James at Yemima sa tavern at dumiretso sa ika-9 na palapag. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa ika-9 na palapag. Malawak ang ika-9 na palapag. Dalawa lang ang tao doon, si Deschonians na nakaupo sa tabi ng bintana at isang babaeng nakaupo sa sulok. Ang babae ay nakasuot ng itim na damit, at nakasuot ito ng itim na belo na nakatikip sa kanyang mukha. Ang belo ay tila na puno ng isang mahiwagang porma sayon, dahil kahit si James ay hindi makalusot sa belo.
Gayunpaman, nang magtama ang kanyang tingin sa babae, nakaramdam siya ng pamilyar na sensasyon. Isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Ikaw ba yan, Thea? Napatingin si James sa babae at tinitigan siya. Nang maramdaman ang titig ni James, sinulyapan siya ng babae. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Yemima ang kamay ni James at kinulit siya, "Hoy, enough gawkang already. Dapat na muna tayo sa negosyo." Inayos ni James ang sarili at binawi ang tingin. Pagkatapos, dirdiretso silang naglakad papunta kay Deshawn at umupo sa tapat niya. Kahit nakaupo si James, na-distract siya. Masyadong magkahawig ang mga matang iyon kay Thea. Gayunpaman, dahil ang babae ay nakasuot ng belo, hindi matukoy ni James kung siya si Thea. Isinantabi muna niya ang mga iniisip na iyon. Kahit na ang babae ay si Thea, siya ay kasalukuyang Wyatt Dalibor. Natural, hindi niya ito makikilala. Kung siya talaga si Thea, at hanggat nananatili siya sa loob ng Doom City, magagawa siyang lapitan ni James. Pagkatapos na kilalanin ang kanyang sarili, mararamdaman ng Thea sa bagong mundo ang lahat ng naramdaman ng kanyang avatar, kahit gaano pa kalayo. Nakatuon ang tingin ni Deshawn kay James, at sumilay ang ngiti sa kanyang gwapong mukha habang nagtanong, "Ikaw ay si Wyatt Dalibor, ang minor patriarch at magiging master ng Dooms." Nakangiting sabi ni James, "You flatter me. Ang aking posisyon bilang minor patriarch ay pansamantala lamang. Hindi ko nga alam kung may secure ko ba ang posisyon ko." Tumingin si Deshawn kay James at sinubukang itusok ang kanyang iniisip. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang anumang aura na nagmumula kay James. Natigilan siya nito. "Malakas ka." Ibinigay ni Deshawn ang kanyang pagsusuri. Sinasabi ng mga alingawngaw na si Wyatt Dalibor ng Dooms ay may hindi magagapi na pisikal na katawan at walang kapantay na potensyal. Gayunpaman, sinasabi din nila na ikaw ay isang talunan na hindi lamang maaaring madagdagan ang iyong cultivation base sa kabila ng iyong potensyal at masaganang mapagkukunan ng pagtatanim. Ngumiti si Deshawn at sinabing, mukhang mali ang tsismis. Si Wyatt ay bihirang gumala sa labas ng mundo at mananatili lamang sa Mount Doom. Habang nililinang niya ang Greater Paths, ang kanyang cultivation base ay tumaas sa bilis ng suso, kaya ang mga alingawngaw. Sa unang pagkakataon na gumala siya sa labas, isang aksidente ang nangyari. Nakaharap kay Deshawn, ang ekspresyon ni James ay nabuo habang sinasabi niyang walang pakialam na pinilit siya sa pagtitipon upang makuha ang Chaos Sacred Lotus. "Gusto mo bang sumali?" Deshawn, gayunpaman, kumpiyansa na sinabi, hindi talaga. Sa aking lakas, maaari akong maging matagumpay sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa ilang random na quasi-admins. Sa totoo lang, I'm looking forward to fight you. Tiningnan ni Deshawn si James, o mas partikular, si Wyatt. Pumayag siyang makipagkita kay Wyatt dahil curious siya kung ano ang hitsura ng maalamat na Thousand Paths Holy Body at sabik siyang labanan siya. Napatingin din si James sa kanya. Ang lakas ni James ay kakilakilabot, at ang kanyang Flame Arts 3 Fire Transformation ay nakakatakot. Kahit isang middle stage permanence, Akmin ay nilipol niya. Kaya, wala siyang planong makipag-partner kay Deshawn. "Hindi ko kailangan ng mga kaalyado," confident na sabi ni James, "sana makahanap ka ng mga desenteng partner. Kung hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin sa pagtitipon." "Ha? Kawili-wili." Natatawang sabi ni Deshawn, "Mukhang iba ka talaga sa sinasabi ng mga tsismis. Itinago mong mabuti ang iyong tunay na kakayahan. I'm looking forward to fight you, kaya huwag mo akong pababayaan. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin." Nang marinig ito, minulat ni Yemima ang kanyang mga mata, tila hindi nasisiyahan. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan si James na maging conciliatory. Ngayon, pareho na silang magkaribal. Huminga siya ng malalim. Alam ni Yemima ang ugali ni Wyatt. Mukha siyang maamo dahil mababa ang kanyang cultivation base, at hindi pa siya maaaring maging dominante. Alam niyang ambisyoso si Wyatt, at matagal na itong naglilinang. Ngayong naabot na niya ang quasi-acme rank, dumating na ang oras para maging agresibo siya. "Yemima, bumalik ka muna." Tumingin si James sa kanya. Natigilan sandali si Yemima bago tumingin sa babaeng nakaitim na nakaupo sa sulok.
Kanina lang, naramdaman niyang may mali. Ano? Don't tell me nahulog ka na sa kanya. Ito ay hindi katulad mo. Akala ko hindi ka interesado sa mga babae. Sinulyapan siya ni James at nakangiting sinabi, nakaraan na iyon. Paano ako magkakaroon ng oras kung abala ako sa paglilinang? Ngayong malapit na akong maabot ang Acme rank, naisip ko na dapat magpahinga man lang ng kaunti. At saka, hindi mo man lang ako papayagan. Naiintindihan ko. Agad namang tumayo si Yemima. Ayaw niyang ibulalas ni James ang sekreto sa pagitan nila. Kung ang balita ay kumalat sa pamilya, siya ay nasa matinding problema. Alamin ang iyong mga limitasyon. Ayaw ko ng ibang babae sa Mount Doom. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Pagkaalis niya ay sinulyapan niya ang babae sa sulok. Na-curious siya tungkol sa uri ng mga babae na makakaakit kay Wyatt. Ang babae ay nakasuot ng itim na damit, at ang kanyang figure ay walang kapintasan. Habang natatakpan ng belo ang kanyang mukha, tanging ang kanyang maaliwalas na noo at napakarilag na mga mata ang makikita. Nang masulyapan ang babae, tumalikod si Yemima para umalis. Kinuha ni Deshawn ang bote ng alak sa mesa at ininom lahat sa isang lagok. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, Wyatt, magkikita tayo sa pagtitipon. Ganon din ang ginawa ni James at sinabing, we'll fight to our heart's content. Tumalikod si Deshawn para umalis. Habang pinagmamasdan ni James ang kanyang papa-atres na figure, tumayo siya at naglakad patungo sa babaeng nakaitim bago umupo sa tapat nito. Agad namang tumayo ang babae at sinubukang umalis. Dali-dali siyang hinawakan ni James at sinubukang alisin ang saplot niya gamit ang kabilang kamay nito. Gayunpaman, maliksi ang babae. The moment James grabbed her hand, madali niyang binawi ang braso niya. Kasabay nito ang pagkislap ng kanyang katawan, at lumitaw siya ilang metro ang layo kay James. Nagdilim ang kanyang mukha habang malamig na sinabi, magpakita ng paggalang. Ngumisi si James at itinuro ang isang upuan, sinabing, sinisikap mo lang makipagkilala. Sa pangalan ay Wyatt Dalibor. Ako ang minor patriarch at magiging patriarch of the Dooms. Alam ng babaeng nakaitim ang tungkol kay Wyatt, syempre. Umupo siya nang hindi umimik. Tumingin sa kanya si James at ngumiti, nagtanong, maaari mo bang tanggalin ang iyong belo? Parang nagdadalawang isip ang babaeng nakaitim na damit. Samantala, sinubukan ni James na maramdaman ang kanyang aura. Gayunpaman, wala siyang maramdaman kahit ano, kahit ang kaluluwa nito. Parang hindi nag-exist ang babae. Kahit na siya ay nakikita ng hubad na mata, ang kanyang pag-iral ay tila walang bisa. Nangyari ito minsan sa Planet Desolation nang lumitaw ang pinakamakapangyarihang individual. Makalipas ang ilang segundo, dahan-daang tinanggal ng babae ang kanyang saplot. Sa disappointment ni James, hindi si Thea ang babae. Nawalan agad ng interes si James sa kanya at tumayo para umalis. Gayunpaman, ang babae ay masyadong katulad ni Thea. Kaya, tinanong niya, anong pangalan mo? Thea. Napatingin ang babae kay James na nakadisguise bilang Wyatt at nagsalita sa malambing na tono. Nang marinig ito, nanginginig si James. Thea Callahan. Tanong niya. Nang marinig ito, sumulyap ang babae kay James ng ilang segundo bago umiling, Thea Queen. Huminga ng malalim si James, at unti-unting kumalma ang tibok ng puso niya. Ngayon, sigurado na siyang hindi si Thea Callahan ang babaeng nauna sa kanya. May mga pagkakatulad lang siya sa kanya, kasama na ang kanyang figure at pangalan. Wyatt Dalibor, ang nagtataglay ng banal na katawan ng Thousand Paths at ang minor patriarch of the Dooms. Tinitigan ni Thea si James at binigkas ang bawat salita, pagkatapos na mahuli ng sekta na nagwawakas ng langit, tumakas ka ba sa isang lugar na tinatawag na Kensington? Kasabay nito, sa isang liblib na lugar sa bagong mundo. Naka-lotus position si Thea Callahan sa lupa. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa kanyang avatar dahil naramdaman ng kanyang avatar ang hitsura ng banal na katawan ng Thousand Paths. Sa kanya, si James lang ang nagtataglay ng Thousand Paths Holy Body. Samantala, isang individual lamang ang nagtataglay ng Thousand Paths Holy Body in the Greater Realm, si Wyatt Dalibor. Bukod doon, binigyan niya ng misyon si James, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Dooms para makalusot sa Doom Race.
Ngayon, nakatagpo niya si Wyatt Dalibor. Nang marinig ni Wyatt ang salitang Thea, agad niyang nakontrol ang kaluluwa ng kanyang avatar. Pagkatapos ay binalik niya ang tanong. Nang marinig ni James ang salitang Kensington, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Gayunpaman, sa pag-alala sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Doom, alam niyang hindi siya maaaring masyadong mabalisa, baka hindi niya sinasadyang malantad ang kanyang sarili. Pareho silang mapapahamak ni Thea. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ng napakatagal na pagdating sa Greater Realms, sa wakas ay natagpuan niya si Thea. Iyon ay dahil walang sinuman sa Greater Realms ang makakaalam tungkol sa Kensington, isang lugar kung saan nagsimula ang kwento para kay James at Thea. Talaga, tila nag-aalala si James habang nag-iisip. Pumunta ako sa Kensington. Doon, muntik na akong masunog sa apoy. Nang marinig ito, nagsimulang manginig ang katawan ni Thea, ngunit mabilis itong kumalma. Tumayo si James at lumapit sa kanya, hinawakan ang kamay niya. Hindi ito ang lugar para magsalita. Hinawakan siya nito sa braso at nagmamadaling umalis sa Chaos Tavern. Alam naman ni Thea na ang Wyatt na nauna sa kanya ay si James in disguise. Kaya naman, hindi na siya nanlaban bagkus ay hinayaan niyang dalhin siya ni James sa ibang lugar. Pagdating sa Greater Realms, hinahanap ni James si Thea. Kahit na ang network ng intelligence ng Heaven Eradicating Sect ay kumalat sa buong Greater Realms, walang dumating na balita tungkol kay Thea. Kaya naman, hindi niya akalain na makikilala niya ito sa Doom City. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Thea at tumalikod na para umalis. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng marami sa mga bantay ng Dooms. Kabilang sa kanila ang mga especially iyan ni Yori the Great Elder. Hindi nagtagal, nakarating sa pandinig ni Yori ang tungkol dito. Imbestigahan ang bagay. Utos ni Yori, hinihiling ko sa iyo na alamin ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Naiintindihan. Sa isang espiritual na bundok sa Doom City. Mayroong hindi mabilang na mga patio sa espiritual na bundok, at bawat isa sa kanila ay protektado ng isang natatanging formasayon. Ang mga ari-arian na ito ay pag-aari ng Dooms at binuksan sa publiko para sa pagrenta. Kinaladkad ni James si Thea papunta sa isa sa mga courtyard na iyon. Pagkatapos, nag-set up siya ng formation bago siya hinayla sa kama at itinulak pababa. Sa malayong bagong mundo, may kakaibang reaksyon ang katawan ni Thea. Sa kwarto, itinulak ni Thea si James at pinagsabihan, "You pervert." Agad na nakausap ni James si Thea sa pamamagitan ng telepathy. Hinawakan siya nito sa braso at nagmamadaling umalis sa Chaos Tavern. Alam naman ni Thea na ang Wyatt na nauna sa kanya ay si James in disguise. Kaya naman, hindi na siya nanlaban bagkus ay hinayaan niyang dalhin siya ni James sa ibang lugar. Pagdating sa Greater Realms, hinahanap ni James si Thea. Kahit na ang network ng intelligence ng Heaven Eradicating Sect ay kumalat sa buong Greater Realms, walang dumating na balita tungkol kay Thea. Kaya naman, hindi niya akalain na makikilala niya ito sa Doom City. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Thea at tumalikod na para umalis. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng marami sa mga bantay ng Dooms. Kabilang sa kanila ang mga especially iyan ni Yori the Great Elder. Hindi nagtagal, nakarating sa pandinig ni Yori ang tungkol dito. Imbestigahan ang bagay. Utos ni Yori, hinihiling ko sa iyo na alamin ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Naiintindihan. Sa isang espiritual na bundok sa Doom City. Mayroong hindi mabilang na mga patio sa espiritual na bundok, at bawat isa sa kanila ay protektado ng isang natatanging formasayon. Ang mga ari-arian na ito ay pag-aari ng Dooms at binuksan sa publiko para sa pagrenta. Kinaladkad ni James si Thea papunta sa isa sa mga courtyard na iyon. Pagkatapos, nag-set up siya ng formation bago siya hinayla sa kama at itinulak pababa. Sa malayong bagong mundo, may kakaibang reaksyon ang katawan ni Thea. Sa kwarto, itinulak ni Thea si James at pinagsabihan, "You pervert." Agad na nakausap ni James si Thea sa pamamagitan ng telepathy. Ito ang lugar ng Dooms, at marami sa kanila ang nakatingin sa akin ng malapitan. Kahit na mayroong isang formation dito,
Ang Dooms ay ang mga nag-set up sa kanila. Kahit na nag-set up ako ng sarili kong formation, napakarami lang nila sa labas. Kung mapapansin nila na wala tayong magagawa, malalagay tayo sa matinding problema. Kaya mag-usap tayo habang sabay tayong nagmamahal. Nang marinig ito, hindi na nagpumigla si Thea. Sa halip, tinulungan pa niya si James na tanggalin ang damit nito. Ano ang sitwasyon sa iyong panig? Tanong ni Thea sa pamamagitan ng telepathy. Pagdating ko sa mundong ito, dumaong ako sa lugar kung saan nabuklod si Soren Clayman. Hinawakan siya nito sa braso at nagmamadaling umalis sa Chaos Tavern. Alam naman ni Thea na ang Wyatt na nauna sa kanya ay si James in disguise. Kaya naman, hindi na siya nanlaban bagkus ay hinayaan niyang dalhin siya ni James sa ibang lugar. Pagdating sa Greater Realms, hinahanap ni James si Thea. Kahit na ang network ng intelligence ng Heaven Eradicating Sect ay kumalat sa buong Greater Realms, walang dumating na balita tungkol kay Thea. Kaya naman, hindi niya akalain na makikilala niya ito sa Doom City. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Thea at tumalikod na para umalis. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng marami sa mga bantay ng Dooms. Kabilang sa kanila ang mga especially iyan ni Yori the Great Elder. Hindi nagtagal, nakarating sa pandinig ni Yori ang tungkol dito. Imbestigahan ang bagay. Utos ni Yori, hinihiling ko sa iyo na alamin ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Naiintindihan. Sa isang espiritual na bundok sa Doom City. Mayroong hindi mabilang na mga patio sa espiritual na bundok, at bawat isa sa kanila ay protektado ng isang natatanging formasayon. Ang mga ari-arian na ito ay pag-aari ng Dooms at binuksan sa publiko para sa pagrenta. Kinaladkad ni James si Thea papunta sa isa sa mga courtyard na iyon. Pagkatapos, nag-set up siya ng formation bago siya hinayla sa kama at itinulak pababa. Sa malayong bagong mundo, may kakaibang reaksyon ang katawan ni Thea. Sa kwarto, itinulak ni Thea si James at pinagsabihan, "You pervert." Agad na nakausap ni James si Thea sa pamamagitan ng telepathy. Ito ang lugar ng Dooms, at marami sa kanila ang nakatingin sa akin ng malapitan. Kahit na mayroong isang formation dito, ang Dooms ay ang mga nag-set up sa kanila. Kahit na nag-set up ako ng sarili kong formation, napakarami lang nila sa labas. Kung mapapansin nila na wala tayong magagawa, malalagay tayo sa matinding problema. Kaya mag-usap tayo habang sabay tayong nagmamahal. Nang marinig ito, hindi na nagpumigla si Thea. Sa halip, tinulungan pa niya si James na tanggalin ang damit nito. Ano ang sitwasyon sa iyong panig? Tanong ni Thea sa pamamagitan ng telepathy. Pagdating ko sa mundong ito, dumaong ako sa lugar kung saan nabuklod si Soren Clayman. Gayunpaman, hindi ako pinaniwalaan ni Soren at itinuro lamang niya sa akin ang ilang formation inscriptions bago ako hiniling na umalis. Hiniling niya sa akin na kunin ang mga susi ng 10 dakilang lahi at palayain siya. Saka lang niya ako tuturuan ng Blythe Omniscience. Nang umalis ako sa restricted area ng Cloud Race, ginaya ko si Yori Dalibor at niresolba ko ang krisis ng Cloud Race. Nakuha ko pa ang susi ng Cloud Race. Isinalaysay ni James kay Thea ang sunod-sunod na pangyayari. Kaya ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Magaling. Ang mga pangunahing karera ay nagsimulang maghinala sa isa't isa. Marami sa kanila, kabilang ang makapangyarihang Soul Race, ay hindi na nagtitiwala sa Doom Race. Natuwa naman si Thea.
Maganda ang ginawa mo. Gagantimpalaan kita ng maganda ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, pumaibabaw siya kay James at nagsimulang gumalaw. Ano naman sayo? Kumusta ang bagong mundo? Kahit na si James ay dumating sa Greater Realms minsan ngayon, hindi niya naiintindihan ang bagong mundo. Kaya, sabik siyang malaman ng higit pa. Nakita ko na ang lahat ng 49 na binhi ng universo. Ang natitirang mga binhi ng universo ay nabago sa mga bagong universo. Gayunpaman, hindi pa sila nagsimulang pagsamahin sa isa. Ang Omnipotent Lord ay kasalukuyang Panginoon ng universo. Pagkatapos mong umalis, itinago ko ang aking sarili at nag-alok kay Jacopo ng patnubay at hindi kapani-pani walang pag-aalaga mula sa mga anino. Hindi pa dumating ang oras para ipakita ko ang sarili ko. Ang bagong mundo ay nangangailangan ng isang tao na tumayo laban sa makapangyarihang Panginoon. Ang Omnipotent Lord ay may malaking potensyal talaga. Matapos mong lipulin ang Ursa, sinigurado niya ang kanyang posisyon bilang Panginoon ng universo at nakuha ang probidensya ng bagong universo. Dahil dito, naabot niya ang quasi-acme rank. Gayunpaman, naakit niya ang atensyon ng Watchers, na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Gayunpaman, nakaligtas siya. Pinaghihinalaan ko na nakipagkasundo siya sa Watchers. Habang lalong nagiging makapangyarihan ang providence ng human race, alam ng 10 great races of the Greater Realms na hindi nila mapipigilan ang paglitaw ng human race. Kaya, plano nilang itaguyod ang isang papay ng human race, at ang Omnipotent Lord ang maaaring maging kandidato nila. Ngayon, kailangan ko si Jacopo na tumayo laban sa makapangyarihang Panginoon. Kasabay nito, nag-alok ako ng patnubay kay Jabari at sa iba pang human race na nagtataglay ng ilang potensyal. Inilarawan ni Thea ang sitwasyon sa bagong universo ng detalyado. Kapag nag-ulo mo na ang Greater Realms, at ang 10 dakilang lahi ay wala na sa posisyon para alalahanin ang kanilang sarili sa Sealed Realm, lalabas ako at lilipulin ang Omnipotent Lord at ang Watchers na nagtago sa Dark World. Kapag nalutas na ang mga kaguluhang ito, isang bagong mundo ang isisilang. Kapag ang bawat universo sa bagong mundo ay pinagsama sa isa, ito ay magiging isang mundo na hindi hihigit sa Primordial Realm. Sa ganoong paraan, masisira ang selyo, at lilito muli ang mundong ito. Sa panahong iyon, maaabot na ng providence ng human race ang tugatog nito, at maraming makapangyarihang individual ang lalabas mula sa human race. Kumusta ang pagbawi ng iyong lakas? Ano ang ranggo mo sa edad ng Primordial Realm? Nakipag-usap si James kay Thea habang nag-enjoy siya sa proseso ng paggawa ng pagmamahal. Sagot ni Thea, nasa late stage ako na Terra Acme rank sa edad ng Primordial Realm. Kahit na nakaligtas ako pagkatapos ng labanan, ang lakas ko ngayon ay isang maliit na bahagi lamang ng kung ano ang mayroon ako noon. Ngayon, gumaling na ang mga sugat ko. Gayunpaman, ang aking cultivation base ay hindi pa ganap na nakakabawi. Sa ngayon, ako ay nasa late stage na Permanence Acme rank. Kailangan mo ng oras upang maisegawa ang iyong plano, samantalang kailangan ko ng oras upang mabawi ang aking lakas. Kapag ang aking kapangyarihan ay ganap na nabawi, magagawa kong lipulin ang mga tagamasid na nagtago sa kanilang sarili sa madilim na mundo. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Ang late stage na Terra Arms rank ay isang nakakatakot na ranggo. Ang kasalukuyang Great Elder of the Dooms ay nasa tuktok ng Terra Acme rank. Ang isipin na si Thea sa nakaraan ay makakalaban sa Great Elder of the Dooms. Mayroon ka pa bang plano para sa Dooms? Tanong ni Thea. Hindi ko pa naiintindihan ang panloob na sitwasyon ng Dooms. Huwag nating madaliin ang mga bagay sa ngayon. Kapag naintindihan ko na ang sitwasyon, gagawa tayo ng mas detalyadong plano. Ma'am. Oo. Enough talking for now. Let's get down to business. Makalipas ang ilang sandali, nakahiga si Thea sa yakap ni James, at pasimpleng nakahiga ang dalawa sa kama. Pagkaraan ng ilang sandali, bumangon si James at pinaalalahanan si Thea, nakuha siguro ng iyong hitsura ang atensyon ng Dooms. Tiyak na iimbestigahan nila ang iyong pagkakakilanlan.
Huwag mong pababayaan ang iyong bantay. Ngumiti si Thea at sinabing, huwag kang mag-alala. Maaari nilang imbestigahan ang lahat ng gusto nila, ngunit wala silang mahahanap. Aalis muna ako sa ngayon. Magsisimulang maghinala si Ami kung huli na ako. Nakabihis na si James. Sabi ni Thea. Walang tungkol kay Ami. Sabi niya, Ma'am, mananatili ako sa Doom City, kaya huwag mag-atubiling lapitan ako anumang oras. I-report din sa akin kung may kakaiba. Maaari nating pag-usapan ang mga bagay ng magkasama. Sige. Tinanggal ni James ang pormasayon at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya ay nanatiling nakahiga si Thea sa kama. Kahit na siya ay mabigat, ang mga diskarte ni James ay kahanga-hanga. Pagkatapos ng pagpupumiglas at pakikipagbuno sa kama, sumasakit na ang likod niya. Gayunpaman, hindi siya tumawag ng anumang kapangyarihan upang alisin ang mga pananakit na ito at nais na sarap sa okasyon. Si James, sa kabilang banda, ay bumalik sa Mount Doom na nasisiyahan. Sa pagbabalik sa Mount Doom, hinihintay ni Ima si James. Nang makitang nakabalik na si James, sinulyapan siya nito at nagseselos na sinabi, kontento ka na ba ngayon? Mag-uusap tayo sa loob. Sabi ni James at pumasok na sa kwarto. Sa kwarto, umupo si Ima sa tapat niya. Anong mali? Don't tell me nagseselos ka. Pilyong ngumiti si James kay Ima. Pinaalalahanan naman siya ni Ima, pinapaalalahanan lang kita na huwag lumampas sa linya. Pipigilan ka ng pagnanasa na magawa ang mahalaga. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi dapat paulit-ulit. Nag-aalala si Ima na magloko si James sa labas at mag-uuwi ng grupo ng mga babae. Kung nangyari iyon, ang kanyang katayuan sa Mount Doom ay bababa. Hindi ito ang gusto niya o ng kanyang pamilya. Sige, huwag kang mag-alala. Alam ko ang limitasyon ko. Nag-inat si James. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga pinipigilan na paghihimok ay pinakawalan, at hindi na siya nakakaramdam ng kahit na ano. Nga pala, plano kong maghanap ng lugar at pumasok sa isang closed-door meditation, sabi ni James. Isang closed-door meditation. Sinulyapan ni Ima si James at sinabing, wala na tayong maraming oras hanggang sa pagtitipon. Tumawid ka sa quasi-acme rank. Sa anong limitadong panahon mayroon tayo, hindi natataas pa ang iyong ranggo. Si James ay nasa early stage na quasi-acme rank. Ang pag-abot sa gitnang yugto ay magtatagal, kaya hindi niya maaabot ang yugtong iyon bago ang pagtitipon kahit gaano pa kalaki ang kanyang potensyal. Maglilinang ako ng isang lihim na sining, paliwanag ni James. Linangin ang ano? Tanong ni Ima. Nakangiting sabi ni James, dati, nagtago ako at nagtanim pagkatapos makatakas. Noon ako ay nakakuha ng isang Providence. Nag-aalala ako na hindi ako makakalaban ng isa laban sa 5 sa panahon ng pagtitipon. Kaya kailangan ko pang linangin. Isa laban sa 5. Agad na tumayo si Ima at napabulalas. Ano ang sinusubukan mong gawin, Wyatt? Alam kong malakas ka at mayabang, pero masyado ka nang lumayo ngayon. Hindi mo ba gustong humanap ng ilang kakampi? Bukod dito, ang pagtitipon na ito ay bukas sa lahat sa quasi-acme rank. Alam mo ba kung gaano karaming mga koponan ang magkakaroon? Nawala ang ngiti ni James, at malungkot niyang sinabi, alam ko ang ginagawa ko. Hindi mo magagawa ito. Kung hindi ka lang maabala na bumuo ng isang koponan, tutulungan kitang pumili ng ilang mga kasama sa koponan. Kahit na ang kanilang lakas ay katamtaman lamang, sila ay mga quasi-acmens, kung tutuusin. Matutulungan ka nila. Ayaw ni Ima na lumaban ng mag-isa si James. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala sa Chaos Sacred Lotus, isang bagay na magpapahintulot sa isa na maabot ang Acme rank. Kailangang maabot ni James ang Acme rank para masigurado ang kanyang posisyon bilang minor patriarch. Gayunpaman, sinabi ni James, kailangan ko ng labanan upang igiit ang aking awtoridad. Kung pipili ako ng isang koponan, hindi ko ito magagawa kahit na ako ay nanalo. Gayunpaman, kung lalaban ako ng mag-isa at manalo, ang aking prestihiyo sa karera ay tataas ng malaki. Ito ay magiging mahalaga para sa akin na maging patriarch. Pero, walang pero. Manggas. Bahagyang kumaway si James at pinutol siya, sinabing, please trust my judgment. May iba pa akong ace.
Oh, kaya ngayon ay inilihim mo ang mga bagay mula sa akin, Wyatt. Umirap si Yemima, magsalita ka. Anong aces ang mayroon ka? Lumapit si James sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Kitang-kita ni James ang pag-init ng mukha niya. Namumula ang pisngi niya habang namumula, anong gusto mo? Bumitaw si James sa pagkakahawak at nakangiting sinabi, ito ang aking mga trumpo, ang aking mga susi sa tagumpay. Paano ko sasabihin sa'yo? Ferk. Kahit ano. Itinulak ni Yemima si James palayo at inayos ang bahagyang gulong sando bago umupo. Makalipas ang ilang oras, unti-unti siyang kumalma. Napakadali ng lahat. Siguro balang araw ay magiging malinis na ako kapag opisyal na tayong ikinasal at nanganak ka na ng anak. Pagtingin kay James, tinanong niya, saan mo balak pumasok sa isang closed-door meditation? Ang Red Flame Realm, sabi ni James. Ano? Baliw ka ba? Agad na tumayo si Yemima at nagprotesta, hindi ka dapat pumunta doon. Bakit hindi? Napatingin si James kay Yemima. Hindi mo ba talaga alam o naglalaro ka lang? Sinulyapan siya ni Yemima at sinabing, ang Red Flame Realm ay matagal nang nawasak. Ngayon, ang Red Flame Realm ay isa lamang sira-sira na universo. Sa espasyong ito, mayroong hindi mabilang na spatial turbulence. Bukod dito, ang enerhiya ng langit at lupa dito ay lubhang naubos. Hindi ito ang perpektong lugar para magtanim. Alam ito ni James, syempre. Alam niya na ang Red Flame Realm ay isang makapangyarihang mundo sa malayong nakaraan. Ang may-ari ng Red Flame Realm ay ang Compassionate Pathmaster. Samantala, ang karamihan ng Ignis James ay sumisipsip sa panahon ng paglilinang ay nagmula sa pagkawasak ng mga universo. Gayunpaman, ang bahagi ng mga ito ay nagmula rin sa Red Flame Realm. Ang Ignis na ito ay ang genesis ng kaharian. May dahilan si James para pumunta doon. Iyon ay dahil ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art ay nilikha ng Compassionate Pathmaster sa Red Flame Realm. Nilinang din niya ang ikalawang pagbabago walang hanggang apoy. Mas mabilis na makakamit ni James ang mga resulta. Batay sa kanyang orihinal na landas sa paglilinang, kailangan niya ng hindi bababa sa daan-daang epoch upang linangin ang ikalawang pagbabago, anuman ang kanyang potensyal. Ang mga bagay, gayunpaman, ay magiging iba sa Red Flame Realm. Baka sakaling maintindihan niya. Nagsalubong ang kilay ni Yemima. Naguguluhan siya. Ano kaya ang linangin ni James doon? Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Instead, she reminded him, sa anumang kaso, huwag kalimutan ang tungkol sa oras. Kailangan mong bumalik bago ang pagtitipon, naiintindihan ba iyon? Sige, nakuha ko. Tumango si James. Pagkatapos, paimpol siyang tumalikod para umalis sa lugar. Hindi niya itinago ang kanyang mga landas bagkus ay lumabas siya ng pintuan. Ang kanyang pag-alis ay napansin kaagad ng Dooms. Mga bantay. Ang ilan sa kanila ay mga especially iyan ng ilang paksayon sa Doom Race. Hindi nagtagal, nakatanggap ang dakilang elder ng balita tungkol kay James. Pag-alis. Pagkaalis niya, hindi na nanatili si Thea sa loob ng Doom City bagkus ay sinundan niya si James. Nalantad na ang kanilang relasyon, kaya hinabol lang siya nito at sinundan siya sa Red Flame Realm. Natural, nakarating sa pandinig ni Yemima ang balitang ito. Kailangan mong mag-ingat, sis. Sabi ni James, out for cultivation siya, pero feeling ko, nakikipaglokohan siya sa ibang babae. Nakatanggap lang ako ng balita na may babaeng sumusunod sa kanya. Nang marinig ito, inis na sinabi ni Yemima, sige, naririnig kita. Alam ko ang ginagawa ko. Pagkaalis ni James at Thea sa Dooms, pumasok sila sa chaos at binagtas ang lugar. Saan tayo pupunta? Tanong ni Thea. Nakangiting sabi ni James, sinabi ko sa iyo na nakakuha ako ng maraming providences sa Planet Desolation. Bukod sa primal mantra, nakuha ko rin ang mana ng Compassionate Pathmaster at hinigup ko si Ignis. Ngayon, nalinang ko na ang unang pagbabago ng Flame Art. Kaya, plano kong magtungo sa Red Flame Realm at tingnan kung makakarating ako sa second transformation bago magsimula ang pagtitipon ng Dooms. Ang unang pagbabago ng Flame Art ay sapat na nakakatakot upang lipulin ang isang admin.
Kung kaya niyang linangin ang ikalawang pagbabago Everlasting Flames, naniniwala siya na tataas ang kanyang lakas ng mabilis. Nang marinig na nakuha ni James ang mga Providence na ito, hindi na nagulat si Thea. Si James, pagkatapos ng lahat, ay ang nakatadhana na pinili ng landas sa langit. Binagtas ng dalawa ang chaos. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng Red Flame Realm. Ang Red Flame Realm ay isang maningning na universo sa malayong nakaraan at maihahambing sa Chaos Realm ngayon. Dumating sina James at Thea sa labas ng Red Flame Realm, nakatayo sa Chaos at diretsyong nakatingin sa harapan. Sa di kalayuan, walang sigla sa universo. Malabo ang mga bituin, at hindi mabilang na araw ang nagliliyab. Habang sila ay nasusunog, naglabas sila ng gas na makakasama sa mga buhay na nilalang. Medyo pamilyar si Thea sa Greater Realms. Iyon ay dahil ang Primordial Realm ay hindi pa selyado sa malayong nakaraan. Bilang isang makapangyarihang individual, madalas siyang gumagala sa Greater Realms. Sa malayong nakaraan, ito ay dating isang kahanga-hangang lugar. Napabuntong hininga siya. Sino ang mag-aakala na magiging ganito ang napakaliwanag na universo? Nararamdaman ko na ang Red Flame Realm ay malapit nang matapos. Sa lalong madaling panahon, ito ay ganap na maglalaho mula sa Greater Realms, walang iiwan. Ang Red Flame Realm ay iiral lamang sa mga sinaunang teksto mula ngayon. Ito ay isang malungkot na eksena. Maging si James ay nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Tingnan natin." "Ma'am." Tumango si Thea. Humakbang pasulong ang dalawa. Sa isang hakbang lang, nakapasok na sila sa Red Flame Realm at nakarating sa space sa labas. Walang mga bituin sa paligid, at ang kalangitan ay madilim. Sa dilim, mayroon ding hindi matiis, nakakapasong init. Nakakatakot ang temperatura ng Red Flame Realm. Kahit na ang isang macrocosm ancestral god ay hindi makayanan ang init, at ang kanyang pisikal na katawan ay mawawasak sa kawalan. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Red Flame Realm? Napatingin si James kay Thea. Ang itsura ni Thea ay hindi katulad ng dati. Gayunpaman, napakaganda pa rin niya. Ipinaliwanag niya, ang may-ari ng Red Flame Realm ay ang Compassionate Pathmaster, isang akmi na umiiral lamang sa mga alamat. Sinabi nila na ginamit niya ang orihinal na apoy ng Red Flame Realm upang linangin ang tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art. Gayunpaman, nang maramdamang hindi sapat ang lakas ng apoy, sinimulan niyang tipunin si Ignas. Bihira lang si Ignas. Kapag nawasak ang isang makapangyarihang universo, isang maliit na hibla lamang ni Ignas ang isisilang. Upang mangolekta ng higit pang Ignas, ang mahabaging daan na daan ay sumalakay at nilipol ang maraming universo. WN. Ganun ba? Natigilan si James. Hindi niya napagtanto na ganito pala ang naabsorb niyang Ignas. Pagkatapos ng lahat, walang mga tala sa tatlong fire transformation ng Flame Art. "Ma'am." Tumango si Thea at sinabing, "Gayunpaman, nangyari lang ito sa malayong nakaraan. Hindi alam ng maraming tao ngayon ang tungkol dito." Nag-usap ang dalawa at sabay na nakipagsapalaran sa Red Flame Realm. Ang mas malalim na pagpunta nila, mas mataas ang temperatura. Sa simula, makakatagpo sila ng ilang bituin at kalawakan. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nasusunog. Ang ilan ay walang iba kundi isang walang laman na shell. Gayunpaman, sa pinakamalalim na bahagi ng kaharian, ang bawat kalawakan dito ay nagtipon upang bumuo ng isang higanteng bola ng apoy. Ang apoy ay kasing laki ng isang superworld, na nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Tumingin si Thea sa nagniningas na bola ng apoy at sinabi, "Ang lugar na ito ay nasusunog mula noong edad ng Primordial Realm. Hindi ko akalain na mag-e-exist pa sila sa ganitong edad. Ito ay isang restricted area. Habang ang lahat ng enerhiya ng langit at lupa ay natipon at nasusunog, kakaunti ang mga nabubuhay na nilalang na naririto." Tinitigan ni James ang apoy sa kanyang harapan. Tulad ng sinabi ni Thea, ang bola ng apoy na ito ay ang pagkasunog ng maraming galaksi na pinagsama. Ito ay enerhiya ng buong Red Flame Realm na nasusunog sa parehong oras. Ang Red Flame Realm ay isang makapangyarihang universo. Ang kombinasyon ng lahat ng enerhiya ng langit at lupa sa universo na ito ay lubhang nakakatakot at malalampasan pa ang isang kailam akmin.
Napagtanto din ni James na habang nasusunog ang Red Flame Realm, magbabago sila sa pinakadalisay sa lahat ng Ignas. Nang maramdaman ito, hindi niya maiwasang mapabulalas. Ang mahabaging daan ba ay nag-apoy sa Red Flame Realm mismo? Ginawa ba niya ang lahat ng ito para makakuha ng mas makapangyarihang Ignis? Umiling si Thea at sinabing, hindi ako sigurado. Walang anumang mga tala sa mga sinaunang teksto. Kaya't hindi natin alam kung kailan nagsimulang mag-apoy ang Red Flame Realm at hindi rin natin alam kung kailan umalis ang Compassionate Pathmaster sa Red Flame Realm. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, ano ang balak mong gawin ngayon? Sandali, hayaan mo akong obserbahan ang sitwasyon sa ngayon. Hindi pa naiintindihan ni James ang sitwasyon. Sa mga talaan ng tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art, isinulat na si Ignis ang pinakamalakas na apoy ng langit at lupa sa Greater Realms. Si Ignis ay sobrang nakakatakot. Kahit isang Akmin ay maaaring patayin. Hindi kaya sinubukan ng Compassionate Pathmaster na lumikha ng isang mas makapangyarihang Ignis dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang lakas ng apoy. Iyon ba ang dahilan kung bakit siya gumamit ng supernatural power para pag-alab ang Red Flame Realm? Nakatayo sa harap ng bola ng apoy, ginamit niya ang kanyang Divine Sense para tumagos sa apoy. Sa ilalim ng sensasyon ng kanyang Divine Sense, malinaw niyang naramdaman ang isang dalisay at puro Ignis sa loob ng apoy. Ang Ignis na ito ay mas dalisay at mas makapangyarihan kaysa sa kanyang hinihigop sa Compassionate Palace sa Planet Desolation. Huminga siya ng malalim. Anong mali? Tanong ni Thea. Itinuro ni James ang kalaliman ng apoy at sinabing, nararamdaman ko ang pinakamalinis na Ignis sa kailaliman. Ito ay mas malakas kaysa sa naabsorb ko dati. Kung hindi ako nagkakamali, ang apoy ay nilikha ng Compassionate Pathmaster upang makakuha ng mas mahusay na Ignis. Gayunpaman, isang aksidente ang nangyari, na naging sanhi ng pagkasira ng lugar. Mula noon, nagninangas na ang apoy. Hindi pinaghinalaan ni Thea ang hypothesis ni James. Manatiling malayo, utos ni James. Anong gagawin mo? Tanong ni Thea. Sabi ni James, masyadong maraming dumi sa apoy. Plano kong pinuhin muli ang mga ito at paalisan ang mga dumi upang ang Ignis na lamang ang natitira. In the end, ay absorb ko ang Ignis dito. Naniniwala ako na ang kapangyarihan ng aking Ignis ay tataas ng mabilis. Sige. Tumango si Thea, at kumislap ang kanyang katawan. Pagkatapos ay lumitaw siya sa malayo. Si James naman ay lumipad patungo sa nag-aapoy na apoy sa unahan. Ito ay isang nagninangas na apoy na nabuo ng hindi mabilang na mga kalawakan na umaabot sa 10-10 bilyong light years. Si James ay lumitaw sa gitnang rehiyon ng apoy at iniskan ang kanyang paligid. Pagkatapos, nakatalyze niya ang Three Fire Transformation ng Flame Art at agad na pumasok sa First Transformation Flame God Incarnation. Naglabas siya ng puting apoy. Sa sandaling iyon, tila siya ang master ng lahat ng apoy at kayang kontrolin ang lahat ng apoy sa mundo. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, ang mga apoy sa loob ng kanyang katawan ay naputol sa hangin at pumasok sa nagninangas na apoy sa ibaba. Nagsimulang masunog ang mga kalawakan. Sa suporta ni James Ignis, ang pagkasunog ay bumilis, at ang hindi mabilang na mga kalawakan ay nabawasan sa kawalan. Pagkatapos, nag-transform sila sa mga sinulid ng puting apoy. Ito ang pinakapuro sa lahat ng Ignis. Masyadong malaki ang Red Flame Realm. Hindi mabilang na mga kalawakan ang nasusunog sa napakatagal na panahon mula pa noong edad ng Primordial Realm. Walang nakakaalam kung gaano katagal pa ito magpapatuloy sa pag-aapoy. Nang malapit nang matapos ang pagkasunog, dumating si James. Sa kaunting tulong, ang Red Flame Realm ay magiging wala na. Walang mananatili maliban sa ilang Ignis. Thea, umalis ka muna sa Red Flame Realm. Tumulong si James sa pagsunog ng ilang kalawakan. Nang makuha ang ilang Ignis, agad niyang kinontak si Thea sa pamamagitan ng telepathy. Si Thea, na nasa malayong rehiyon, ay agad na lumipad palabas ng Red Flame Realm. Ngayon, si James na lang ang natitira. Nakapasok na siya sa unang pagbabago Flame God Incarnation. Nababalot ng puting apoy ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, gumalaw ang kanyang isip, at ang kanyang divine sense ay bumalot sa buong kaharian sa isang iglap.
Bukod sa gitnang rehiyon, ang ibang mga rehiyon ay walang lahat ng bagay. Ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang i-compress ang lugar ng Red Flame Realm. Sa ilalim ng kanyang compression, ang kaharian ay nagsimulang lumiit sa laki. Sa simula, walang bagay sa kawalan. Gayunpaman, pagkatapos makompress, nagsimulang lumitaw ang matter, at ang mga asteroid na lumulutang sa kawalan ay nagtipon dahil ang lugar ng Red Flame Realm ay lumiit. Ang mga matigas at hindi masisirang asteroid na ito ay nagtipon upang bumuo ng isang kalawakan. Ipinagpatuloy ni James ang paggamit ng kanyang kapangyarihan upang i-compress ang espasyo ng Red Flame Realm. Sa ilalim ng kanyang patuloy na pag-compress, ang Red Flame Realm ay nagsimulang lumiit sa laki. Dahil malawak ang kaharian, ang pag-compress nito sa gitnang rehiyon nito ay mangangailangan ng mahabang panahon. Ngayon, milyon-milyong taon na lang ang natitira hanggang sa pagtitipon ng dooms. Nag-set up si James ng time formation sa paligid niya at nagsimulang i-compress ang Red Flame Realm sa loob. Gusto niyang i-compress ang realm at gamitin ang kanyang Ignis para tuluyang masunog ang Red Flame Realm. Pagkatapos, pinipino niya ang pulang apoy na nasa loob. Sa panahong iyon, ang kanyang kapangyarihan ni Ignis ay tataas ng malaki. Iniwan ni James ang dooms sa harap ng pintuan. Ang dooms ay nahahati sa maraming iba't ibang paksayon. Lahat sila ay nagpadala ng mga makapangyarihang tao para stalk si James. Sa pangunahing bulwagan ng espiritual na bundok kung saan naninirahan si Yori the Great Elder. Nakaupo si Yori sa trono. Sa ibaba, isang lalaking nakaitim ang nakaluhod sa isang tuhod, nag-uulat sa sitwasyon na nangyayari sa Red Flame Realm. Nang marinig ito, natigilan si Yori. Habang hinahaplos niya ang kanyang balbas, bumulong-bulong siya, ang Red Flame Realm ay matagal nang mapanglo. Ito ay nasusunog mula pa noong simula ng panahon. Ngayong malapit na itong matapos, bakit pupunta si Winston doon at gagamitin ang kanyang kapangyarihan para i-compress ang kaharian? Anong balak niya? Kahit ang isang kasing kapangyarihan ni Yori ay hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ni James. Hindi niya inisip ang tungkol kay Ignis o sa Flame Arts 3 Fire Transformation na nilikha ng Compassionate Path Master. Bantayan mo siyang mabuti. Isumbong mo sa akin kung may gagawin siyang kakaiba, utos ni Yori. Naiintindihan. Tumango ang lalaking nakaitim at nawala sa paningin. Sa malayong Red Flame Realm, patuloy na pinapagana ni James ang kanyang kapangyarihan upang supuin ang kaharian sa time formation. Sa simula, madali itong may compress. Gayunpaman, habang siya ay nag-compress, mas mahirap ito. Ang mundo ay puno ng greater paths at heavenly paths ng dakilang kapangyarihan. Kahit na ang Red Flame Realm ay inabandona, gayunpaman ay isang makapangyarihang mundo sa malayong nakaraan. Ang greater paths ay binubuo ng lahat. Kaya, kung mas malaki ang compression, mas malaki ang enerhiya ng greater paths. Sa ngayon, ang laki ng Red Flame Realm ay nakompress na sa ika-10 bahagi ng orihinal nitong sukat. Gayunpaman, ang lugar ay malawak. Huminto si James at tumingin sa Red Flame Realm, nag-iisip, kung magpapatuloy ako sa bilis na ito, hindi ko lubos na may compress ang realm kahit gaano pa katagal gawin ito. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at nakatulay si Ignis. Habang kamakaway, hinimay ni Ignis sa ere. Habang nasusunog sila sa kaharian, lahat ng dinaanan ni Ignis ay nabawasan sa kawalan. Ang lahat ng bagay sa espasyo ay sumangga, at tanging mga sinulid ng puting apoy ang naiwan. Habang nasusunog ang Ignis, maraming bagay ang nadalisay, at hamina muli ang espasyo. Nagpatuloy si James sa pagsiksik sa kaharian. Pagkaraan ng ilang oras, ang buong kalawakan ay nagliyab. Ang temperatura ay naging napakataas na kahit isang quasi-akmin ay masunog sa isang malutong sa isang iglap. Samantala, ang loob ng kaharian ay mas nakakatakot. Kahit na ang isang akmin ay hindi magtatagal sa loob. Si James, gayunpaman, ay hindi naapektuhan. Iyon ay dahil nilinang niya si Ignis and the Flame Arts First Transformation. Sumanib siya kay Ignis. Siya si Ignis, at si Ignis ay siya. Kaya, walang epekto sa kanya ang apoy dito. Tumayo si James sa harap ng nagninangas na apoy.
Habang gumagalaw ang kanyang isipan, ang mga apoy sa loob ng kanyang katawan ay pinutol sa hangin at binalot ang nasusunog na kaharian. Pagkatapos, sinimulan niyang pinuhin ang mga bagay sa loob ng kaharian at sinunog ang lahat. Ang nasusunog na kaharian ay nagsimulang lumiit sa laki. Makalipas ang ilang oras, naging kasing laki na ito ng basketball field. Ito ang pinakapuro sa lahat ng Ignis na tinatawag na rubrum flamma. Habang nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa kawalan, sinimulan niyang sumipsip at pinuhin ang mga apoy na ito. Ang bola ng apoy na ito ay mas malakas at marahas kaysa sa mga natanggap niya sa Palace of Compassion. Sa pagsipsip ng bola ng apoy na ito, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki. Mula sa malayo, nakangiting pinagmamasdan ni Thea ang eksenang ito sa kanyang mga mata. Bumungad sa kanyang isipan ang mga larawan ng kanyang pagliligtas kay James mula sa dagat ng apoy. Noon, wala pa rin si James. Gayunpaman, sa isang kisap mata, siya ay isa ng napakalakas na kaya niyang sirain ang isang super universe ng madali. Ngayon, si James ay itinuturing na isang makapangyarihang individual kahit na sa Greater Realms. Samantala, ang bawat galaw ni James ay umabot sa Dooms. Alam ito ng maraming sect elders of the Dooms. Pinuhin ang Red Flame Realm. Paano magiging ganito? Kahit na ang Red Flame Realm ay inabandona, ito ay nakakatakot pa rin. Paano magagawa ng isang quasi-acme na tulad ni Winston na pinuhin ang buong Red Flame Realm? Kailangan nating makarating sa ilalim nito. Nang malaman ang ginawa ni James, natarante si Yori at ang sect elders. Nang marinig nila na nilinis ni James ang Red Flame Realm at ginawa itong isang bola ng apoy, nawalan sila ng salita. Sa silid-aklatan ni Dolph sa pangunahing tuktok ng Dooms, si Dolph ay may hawak na isang sinaunang teksto sa kanyang kamay, kung saan nakaukit ang mga salitang History of the Greater Realms. Patriarch. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot ng kulay abong balabal, ang lalaki ay mukhang ordinaryo, at hindi siya naglabas ng anumang aura. Ang Young Master ay nagtungo sa Red Flame Realm. Pinisil niya ang espasyo ng kaharian at ginawang bola ng apoy. Hindi lang yun, parang na-master na niya si Ignis. Sinabi ng lalaki ang tungkol sa mga aksyon ni James sa Red Flame Realm. Nang marinig ito, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Dolph. Taglay ni Winston ang Thousand Paths Holy Body, isang katangian ng katawan na pinagpala ng Heavenly Paths. Pagkatapos niyang makatakas, nagtago siya at nagtanim ng ilang panahon. Pansamantala, maaari sana niyang makuha ang lahat ng uri ng Providence. Nalulugod, bumulong-bulong si Dolph, Winston has grown to be a reliable man. Kapag natapos na ang pagtitipon at ang paghalili ng patriarchship, ibibigay ko sa kanya ang aking autoridad. Sa sandaling iyon, buong pusong nakatuon si James sa pagpino sa rubrum flamma. Ang rubrum flamma na kasinlaki ng isang basketball field ay patuloy na pinipino at sa huli, naging pinakamalinis na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Kalahati. Ang pagpino sa rubrum flamma ay isang mabagal at nakakapagod na proseso. Gayunpaman, habang siya ay nasa loob ng time formation, ang oras sa labas ng mundo ay dahan-dahan ding lumipas. Hindi alam, ang rubrum flamma ay ganap na napino. Ipinakalat ni James ang time formation at iniskan ang kanyang loob. Ang kanyang mga paa ay puno ng apoy na umiikot sa kanyang dugo. Ikinalat niya ang unang pagbabago ng flame art, dahan-daang bumalik ang apoy sa elixir field, at pinigilan niya ang kanyang napakalaki na aura. Ang Red Flame Realm ay ganap na nawala, na-compress sa isang rubrum flamma, at hinigop ni James. Sa sandaling iyon, si James ay nasa chaos space. Lumapit si Thea sa kanya at nakangiting sinabing, "Congratulations." Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Pumunta ako rito para linangin ang ikalawang pagbabago ng Flame Art Everlasting Flames. Gayunpaman, nakakuha ako ng isa pang rubrum flamma, kaya nadagdagan ang Ignis sa loob ng aking katawan." Naghinala si James na ang pagkasunog sa Red Flame Realm ay dulot ng Compassionate Pathmaster. Marahil ay nais ng Compassionate Pathmaster na lumikha ng higit pang rubrum flammas para sa kanyang sariling kapakanan. Gayunpaman, isang aksidente ang naganap, sa gayon ay nagpapahintulot kay James na umani ng mga benepisyo.
Kahit na kasalukuyang nasa quasi-acme rank si James, hindi na siya natatakot sa permanence acmens matapos gamitin ang kanyang Ignis. Madali pa niyang sirain ang mga ito. Naramdaman niya ang oras at sinabing, wala akong panahon para linangin ang ikalawang pagbabago, ngunit wala na akong pakialam ngayon. Sa aking lakas, kaya kong lampasan ang lahat ng mga pagsubok at makuha ang Chaos Sacred Lotus ng mag-isa. Naramdaman ni James ang oras at napagtanto na 10,000 taon na lang ang natitira bago ang Dooms. Pagtitipon. Hindi niya magagawang linangin ang ikalawang pagbabago sa tamang panahon. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay umalis. Tanong ni Thea, ano ang balak mong gawin pagbalik mo? Ngumiti si James at sinabing, para makasali sa pagtitipon ng Dooms, syempre. Ipagkakalat ko ang aking katanyagan sa malayo at malawak, talunin ko sina Hodor at Manly, i-secure ang aking posisyon bilang minor patriarch, at magiging susunod na patriarch. Sa oras na iyon, magiging mas madaling harapin ang mga bagay. Ma'am, hinihintay ko ang good news mo. Kapag dumating na ang pagkakataon, ilulunsad ko ang aking operasyon. Bumalik tayo sa ngayon. Hindi nagtagal sina James at Thea sa Chaos Space at bumalik na lang sa Doom Realm. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Doom Realm. Sa kanilang pagbabalik, nagpaalam si James kay Thea. Sa pag-aalala na siya ay matarget ng Doom Race o iba pang lahi, pinili ni Thea na umalis sa Doom Realm. Bagamat siya ay mabigat, hindi pa siya nakabalik sa pinakamataas na anyo. Nahaharap laban sa mga makapangyarihang individual ng mga pangunahing karera, wala siyang pagkakataong manalo. Bukod dito, dahil ito ay isang mahalagang sandali, hindi niya nais na lumikha ng gulo para kay James. Kaya, iniwan niya ang Doom Realm ng mag-isa. Nang lumitaw siya sa kawalan sa labas ng Doom Realm, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Nakatitig sa direksyon ng Doom Realm, hinaplos niya ang kanyang tiyan habang sumili ang masayang ngiti sa kanyang mukha, at bamulong siya, bibigyan kita ng surpresa. Tiyak na lalago ang iyong anak upang maging isang maaasahang tao. Kahit fetus pa siya, ramdam ko na ang uniqueness niya. Ang kanyang pagsilang ay magdudulot ng malaking pagbabago. Kahit na ang Thea sa Greater Realms ay isang avatar lamang, ang kanyang kalooban ay katulad ng orihinal na Thea. Ngayon, buntis ang avatar. At saka, matagal na rin ang fetus sa loob niya. She had been keeping this a secret dahil ayaw niyang magambala si James. Kasabay nito, bumalik si James sa Mount Doom. Maraming Doom ang nagtipon sa paanan ng Mount Doom. Nangunguna sina Yemima Dalibor, ang may-ari ng bundok, at Xavier Dalibor, kapatid ni Yemima. Pagkatapos, marami rin ang mga alagad ng Mount Doom. Talagang tapat sila kay Wyatt. James. Naglakad si Xavier patungo kay James at sinimulang purihin siya, na nagsasabing, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng alas sa iyong manggas. Tiyak na magwawagi ka sa pagtitipon sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, hindi na nagulat si James. Pagkatapos ng lahat, nagtungo siya sa Red Flame Realm sa pamamagitan ng pintuan sa harap. Dahil dito, malamang na nagpadala ang Dooms ng mga makapangyarihang individual upang sundan siya. Kaya, natural lang na maabot ng salita ang Dooms. Ngumiti si James at sumulyap kay Yemima. Si Yemima ay mga 170 sentimetro ang taas at nakasuot ng puting damit. Ang kanyang damit ay bahagyang maaliwalas, at ang kanyang nakakaakit na figure ay nakuha ng tingin ng marami. Ang kanyang mga tampok ay maislan at halos malinis. Habang binabaliktad niya ang kanyang mahabang itim na buhok sa likod, naglakad siya papunta kay James. Ang magiliw na galaw ng isang napakagandang babae ay nagpasigla sa mga paghihimok ng bawat lalaking naroroon. Tumayo siya sa harapan ni James at inayos ang magugulo nitong damit, malumanay na sinabing, wala na tayong maraming oras hanggang sa pagtitipon. Dapat tayong magpahinga sa ngayon at ayusin ang ating kalagayan. Akala ni James, itatanong siya ni Yemima tungkol kay Thea. Gayunpaman, hindi niya inilabas ang issue. Nakakatakot ang babaeng ito, isip ni James. Ganun pa man, ngumiti ito at kinurot ang pisngi nito, na nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Tiyak na ang Mount Doom ang lalabas na matagumpay sa pagtitipon. Sige ngayon, alam ko na. Namula si Yemima. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi sa mga alagad ng Mount Doom. Ayos na ang lahat.
Na-dismiss ka. Naiintindihan, sabay-sabay na sabi ng mga alagad bago tumalikod para umalis. Hinawakan naman ni Xavier si James at tinanong, James, saan ka nagpunta pagkatapos mong tumakas sa Heaven Eradicating Sect? Anong providence ang nakuha mo? Paano mabilis na tumaas ang iyong lakas? At saka, pinino mo pa ang buong Red Flame Realm. Napakaganda. Sinimulang halikan ni Xavier ang asterisk S ni James. Nang makita ito, napangiti na lamang si James. Pagkatapos ay bumalik sila sa tuktok ng Mount Doom. Bumalik si James sa kanyang tinutuluyan. Ang accommodation na ito ay ang restricted area ng Mount Doom. Bukod sa kanya at kay Yemima, walang ibang makapasok ng walang pahintulot. Kaya, kinuha ni Xavier ang pahiwatig at hindi pumasok. Sa silid ng tirahan. Habang nakaupo si James sa isang upuan, naglakad si Yemima papunta sa kanya at pasimpleng umupo sa hita niya. Kahit na medyo hindi mapalagay si James, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Sa halip, niyakap na lang niya ang slim waist nito. Pumasok sa kanyang butas ng ilong ang nakakaakit na halimuyak ng isang babae. May nangyari ba sa pamilya kamakailan? Tanong ni James. Sumagot si Yemima, walang anuman. May galing ba sa Great Elder? Tanong ni James. Inorganisa ng Dooms ang pagtitipon na ito dahil ang Great Elder ay nagpakita sa Cloud Race at hiniling na ibigay nila ang token. Pagkatapos, ang Patriarch of the Soul Race ay personal na pumunta sa Dooms at inakusahan ng Dooms ng pakikipagsabwatan sa human race at humingi ng paliwanag. Iyon ang dahilan kung bakit inimbitahan ng Dooms ang lahat ng makapangyarihang individual ng Greater Realms. Nais nilang magbigay ng paliwanag sa mundo. Si James ay partikular na nag-aalala tungkol sa dakilang elder. Curious siyang malaman kung ano ang ginagawa ni Yori. Bilang asawa ni Wyatt, si Yemima ay isang matalino at matalinong babae. Bilang may-ari ng Mount Doom, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na pumasok sa loob ng Great Elder. Kakaiba talaga. Ang Great Elder ay talagang kalmado kamakailan lamang. Naguguluhan na sinabi ni Yemima, bagaman malapit na ang pagtitipon, ang dakilang elder ay tila kalmado. Wala akong ideya kung paano niya planong ipaliwanag sa mundo. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Ang mas kalmadong mga bagay na lumitaw sa ibabaw, mas maraming kaguluhan ang mga pagtaas ng tubig sa ibaba. Pakiramdam niya ay may malaking mangyayari sa pagtitipon. Ang mga bagay ay wala sa kanyang kontrol. Yemima, sa tingin mo ba ay tatayo ang dakilang elder? Biglang tanong ni James. Nang marinig ito, natahimik si Yemima. Pagkatapos ng ilang oras na pag-isipan, sinabi niya, hindi malamang, sa tingin ko. Kung tutuusin, lahat ng makapangyarihang individual sa mundo ay magtitipon dito. Isang maling galaw at magkakaroon ng digmaang pandaigdig. Ang dakilang elder ay walang lakas para madaig ang lahat. Kung hindi, hiningi niya ang mga susi mula sa ibang lahi sa sikat ng araw sa halip na makipagsabwatan sa human race. Ngayon, lahat ng nasa Dooms ay naniniwala na si Yori ay nakipagsabwatan sa human race. Si James lang ang nakakaalam na inosente siya. Siya ay nag-aalala na si Yori ay hindi man lang mag-abala na magpaliwanag at gumamit na lamang ng karahasan. Naabot ni Yori ang ikawalong yugto ng Omniscience Path sa panahon ng Primordial Realm. Dahil napakatagal na lumipas, marahil ay tumawid na siya sa ika-9 na yugto tulad ng hinala ng Grand Patriarch. Ang Yori kung wala ang Blithe Omniscience ay hindi magiging kasing takot ng Soren Clayman. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi masisira. Sa Greater Realms, walang buhay na nilalang ang maaaring pakse ng kanyang pisikal na katawan. Sigh. Ang sakit ng ulo. Gusto ko lang masiguro ang aking posisyon bilang Patriarch of the Dooms, at ang dakilang elder ay humahadlang sa akin. Napabuntong hininga si James. Inaliw siya ni Yemima, walang dapat ipag-alala. Ang Patriarch ay nasa paligid pa rin, at ang Grand Patriarch ay kasalukuyang nasa anino. Gaano man kalakas ang Great Elder, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng walang ingat sa loob ng Dooms. Nang maalala niya si Dolph, nakahinga ng maluwag si James. Ang mga Patriarch ay hindi magiging pushover. Kahit na si Dolph ay mas mababa sa katayuan kumpara kay Yori the Great Elder, ang kanyang lakas ay kakilakilabot. Sa edad ng Primordial Realm, isa na siyang Terra Akmin.
Ngayong napakaraming oras na ang lumipas, sino ang nakakaalam kung anong ranggo siya ngayon? Iyon ay dahil si Dolph ay hindi kumikilos ng napakatagal. Walang alam si James sa mga plano ni Yori sa ngayon. Gayunpaman, maaari lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa susunod na 2 taon, nanatili siya sa loob ng Mount Doom. Habang papalapit ang petsa ng pagtitipon, mas maraming makapangyarihang individual ang nagtipon sa Doom Realm. Hindi lang ang 10 Great Races ang naruroon kundi may iba pang nakatagong karera. Kahit na wala sila sa 10 Great Races, mayroon silang mga Akmin sa kanilang hanay. Bukod doon, nagtipon dito ang mga quasi-Akmin ng lahat ng lahi. Ang quasi-Akmins ngayon ay magiging mga haligi ng Greater Realms ng bukas. Sa sandaling tumawid sila sa Acme rank, lalabas sila bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 buwan na lang ang natitira bago ang pagtitipon. Sa likod ng espiritual na bundok kung saan naninirahan ang dakilang elder. Naka-lotus position si Yori. Siya ay matanda na, at ang kanyang pulso ay mahina. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang matandang ibabaw, may nakatago na kapangyarihang sumasabog. Sa sandaling iyon, nagpalabas siya ng isang kakaibang halo. Nakakahiya. Pagkaraan ng ilang oras, tumigil siya sa paglilinang. Kung makukuha ko ang Blithe Omniscience, hindi ako magagapi. Tama ang hypothesis ni Hira Dalibor the Grand Patriarch na sa ika-9 na yugto ng Omniscience Path si Yori. Sa panahon ng kaganapan sa Cloud Race, lihim siyang nagtipon ng mga materyales bilang paghahanda para sa pambihirang tagumpay ng ika-9 na yugto. Habang siya ay nag-iisip ng mga paraan upang makuha ang mga susi sa pagmamay-ari ng iba pang mga lahi, ang salita ng kanyang hitsura sa Cloud Race ay kumalat na parang apoy. Pagkatapos ay dumating ang Soul Race. Ito ay nagpabagabag sa kanya ng husto. Ang buhay na nilalang sa likod nito ay nabigo ang kanyang mga plano, at nais niyang mapunit ang may kasalanan. Dakilang matanda. Isang medyo may edad na lalaki ang lumitaw. Siya ay brutish at may asul na buhok. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Yori at sinusundan niya si Yori mula noong edad ng Primordial Realm. Ang kanyang pangalan ay Kamat Dalibor, at siya ay isang makapangyarihang individual na nagtago ng kanyang lakas. Sinabi ni Kamat, sa ngayon, ang mga makapangyarihang tao mula sa buong Greater Realms ay nagtipon. Magsisimula na ang pagtitipon. Ang Grand Patriarch, at lahat ng iba ay naghihintay sa iyo na magbigay ng paliwanag. Pinandilatan ni Yori si Kamat, na nanginginig sa takot at walang kamalay-malay na napaatras. Dahan daw ang tumayo si Yori, at dumilim ang mukha habang malamig na sinabi, explanation. Paano? Sana si Cloud. Ang Race at ang Soul Race ay maaaring mag-alok din sa akin ng paliwanag. Nagalit si Yori. Hindi dapat i-leak ang balita ng kanyang Omniscience Path H's 9th stage. Iyon ay dahil ang 10 dakilang lahi ay nagkasundo pagkatapos ng digmaan laban sa human race. Walang buhay na nilalang ng anumang lahi ang pinapayagang linangin ng Omniscience Path. Kung hindi, siya ay lilipulin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi dapat malik ang salita ng kanyang paghahanap ng mga halamang gamot para maabot niya ang ika-9 na yugto. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na hindi niya maipaliwanag kung nasaan siya sa kaganapan ng Cloud Race. Sa lahat ng ito, si Yori ay nag-iisip ng mga paraan upang malutas ito. Gayunpaman, walang pumasok sa isip. Nagsisimula na siyang magpanik. Ano ang dapat kong gawin, dakilang elder? Napatingin si Kamat kay Yori at sinabing, malapit na ang pagtitipon. Ano ang dapat nating gawin kung hindi natin maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay-bagay? Huminga ng malalim si Yori para piliting pakalmayan ang sarili. All this while, ang bagay na ito ang nasa isip niya. Gayunpaman, wala siyang paraan upang malutas ito. Ayaw niyang aminin ito dahil ayaw niyang ibalikat ang sisi. Gayunpaman, sa kabaligtaran, hindi niya maipaliwanag kung ano ang ginagawa niya sa partikular na yugto ng panahon. Sige, dismiss ka muna. Mag-iisang hakbang tayo. Bahagyang kumaway si Yori. Naiintindihan. Tumango si Kamat at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya ay dumilim ang mukha ni Yori habang nakakuyom ang mga kamao. Naglabas din siya ng nakakatakot na aura.
Nagpapakita na siya ngayon ng mga senyales ng pagngangalit. Kung pipilitin pa, tiyak na kikilos siya ng pabigla-bigla. Tsaka may naiisip na siyang ideya. Kung hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay, gagawin niya ang karahasan. Walang alam si James tungkol dito. Bagamat nanatili siya sa Mount Doom, pinag-iisipan niya ang pinaplano ni Yori. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng pagtitipon ng Dooms. Dumating ang gabi. Nakaupo si James sa isang bato sa looban at nakatingin sa madilim na kalangitan. Si Yemima, kaakit-akit gaya ng dati, ay nagpakita sa kanya at sinabing, bukas ang araw ng pagtitipon. Ma'am, bahagyang tumanggaw si James. Sinabi ni Yemima, ang dakilang elder ay kalmado sa ngayon. Walang senyales na gumawa siya ng hakbang. Nag-aalala si James. Ang mas kalmado sa ibabaw, mas magulong ang tubig na dumadaloy sa ilalim. Sa totoo lang, umaasa siya na gagawin ni Yori ang isang bagay na walang ingat tulad ng pagtataksil sa Doom Race. Sa ganoong paraan, si Yori ay magiging kalaban ng Greater Realms, na itatapon sa kaguluhan. Hindi lang si James ang nahirapang makatulog ng gabing iyon. Hindi mapalagay si Yori. Kinabukasan ay ang pagtitipon. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Kahit na may plano siya sa kanyang isipan, hindi niya magawa ang huling desisyon. Bilang isang Doom, hindi niya nais na pumunta ng masyadong malayo. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang silid na balisa. Kumatok. 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 May kumatok sa pinto. Huminga ng malalim si Yori at sinabing, "Come in." Bumukas ang pinto, at pumasok si Kamat. Dakilang elder, kung hindi tayo kikilos ngayong gabi, mawawala ang pagkakataon. Sinabi ni Kamat, ang pinakamalaking banta sa iyo sa Dooms ay ang Grand Patriarch. Sa lahat ng ito, siya ay nasa closed-door meditation na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Malubha ang kanyang kalagayan, si Kamat ay naging subordinate ni Yori sa napakatagal na panahon ngayon. Dahil dito, alam niya kung gaano ka-ambisyoso si Yori. Kung hindi, hindi niya tahimik na nilinang ang Omniscience Path. Noon, nang lipulin ng 10 dakilang lahi ang human race, ang mga Nagel-inang sa Omniscience Path ay inalis sa kanila ang kanilang cultivation base. Gayunpaman, nagawa ni Yori na makawala. Kahit na ito ay isang lihim sa labas ng mundo, lahat ng tao sa loob ng Dooms ay alam ang tungkol dito. Kailangan mong magdesisyon, mahusay na elder. Ngayong gabi, lipulin natin ang Grand Patriarch. Kapag patay na siya, tatawagan mo ang mga putok dito. Sa panahong iyon, kahit na kailangan nating lumaban sa Greater Realms, hindi tayo matatakot. Nang makitang nag-aalangan pa si Yori, hindi na nagpapigil si Kamat. Ang ekspresyon ni Yori ay binubuo ng sumulyap siya kay Kamat at nagtanong, nasaan si Lada Yocheb? Sabi ni Kamat, dahil nasa tabi siya ng Grand Patriarch sa lahat ng oras na ito, alam niya ang kalagayan nito. Matapos ay extrapolate ang hinaharap ng Doom Race, naubos na ang karamihan sa kanyang kapangyarihan. Sa ngayon, ang Grand Patriarch ay hamina ng husto. Ilang beses na niya itong iniulat. Nagdilim ang mukha ni Yori nang sabihin niya, patawagin mo siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Habang natatakpan ng belo ang kanyang mukha, hindi matukoy ang kanyang hitsura. Siya ay si Lada Yocheb, isang babaeng lingkod ni Hira Dalibor, ang Grand Patriarch. Siya ay isang especially iya na itinanim ni Yori sa hanay ni Hira. Pagbati, dakilang elder. Pumasok si Lada at magalang siyang binati. Tinanong ni Yori, talaga bang malapit na siyang mamatay ang Grand Patriarch? Oo, sabi ni Lada, siya ay malubhang nasugatan noong digmaan sa Primordial Realm. Sa lahat ng ito, pinapanatili niya ang kanyang sarili sa kanyang sariling sigla. Nang bumalik ang Minor Patriarch, binigyan siya ng Grand Patriarch ng Chaos Sacred Art. Inubos pa niya ang kanyang natitirang kapangyarihan para ay extrapolate ang kinabukasan ng Dooms. Noon niya nalaman na ang Dooms ay haharap sa isang sakuna, isa na maiuugnay sa Great Elder. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Yori. Patuloy ni Lada, nararamdaman ko na ang kanyang kapangyarihan ay halos ganap na naubos. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa tuktok lamang ng quasi-acme rank.
Kung gagawa ka ng hakbang, tiyak na mapapawi mo siya ng tahimik. Alam ni Yori ang tungkol dito dahil maraming beses nang naiulat sa kanya ni Loda ang kalagayan ni Hira. Gayunpaman, nagdududa siya. Sa lahat ng ito, paulit-ulit niyang tinanong si Loda dahil natatakot siyang magkagulo. Kung magkamali siya kahit isang beses, mawawala sa kanya ang lahat. Bakas sa mukha niya ang pagdududa. Huwag ka nang mag-alinlangan, dakilang elder. Nauubusan na tayo ng oras. Balisa si Kamat. Huminga ng malalim si Yori at sinulyapan si Loda, at sinabing, isagawa ang planong orihinal na ginawa natin. Tambangan mo ang Grand Patriarch habang ako ay nanunood mula sa mga anino. Kung may mangyari na hindi inaasahan, makikialam ako kaagad. Naiintindihan. Tumango si Loda bago nawala sa kwarto. Sa closed-door meditation sanctuary ng Dooms. Ang Grand Patriarch ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng isang bundok. Magulo ang kanyang buhok, at matanda na ang kanyang hitsura. Napakahina rin ng kanyang pulso. Mula sa dilim, isang babae ang lumakad papunta sa kanya. Siya si Loda. Grand Patriarch, bukas na ang pagtitipon. Wala ka bang balak sumali? Tanong ni Loda. Bahagyang binuksan ni Hira ang kanyang mga mata at tumingin kay Loda, bumantong hininga at sinabing, paano ako dadalo sa kalagayan ko? Kung ipaalam ko sa iba na malapit na ako sa aking wakas, ito ay magiging lubhang disadvantageous sa ating lahi. Mayroon kaming parehong panlabas at panloob na mga banta sa parehong oras. Tsaka hindi pa lumalago si Winston. Nag-aalala ako na ang Dooms ay hindi magtatagal sa krisis. Napuno ng pagkabalisa si Hira. Lumapit si Loda sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala, Grand Patriarch. Ang Minor Patriarch ay may napakalaking potensyal. Tiyak na pangungunahan niya ang pagtaas ng Dooms. Samantala, tahimik siyang nag-ipon ng lakas. Ang lakas ni Loda ay kakilakilabot, at siya ay isang tunay na akmin. Sa sandaling iyon, bigla siyang umatake, at ang malakas niyang palad ay tumama kay Hira. Ang kanyang braso ay tumusok sa katawan ni Hira, at si Hira ay pinalipad, bumulwak ng mga subo ng dugo. Bumagsak siya sa lupa sa hindi kalayuan at galit na tinitigan si Loda, itinuro ang daliri sa kanya. Hey ikaw! Patawarin mo ako, Grand Patriarch! Sumugod si Loda patungo kay Hira at muli siyang sinaktan. Habang si Hira ay malapit na sa kanyang wakas, hindi niya nakayanan ang napakalaking puwersa. Ang kanyang sigla ay tumagos sa isang iglap, at ang kanyang kaluluwa ay nalipol. Itinago ni Yori ang kanyang sarili sa mga anino. Ang lakas ni Loda ay nasa Terra Acme rank. Dahil matagal na siyang nasa tabi ni Hira, kilalang kilala niya ito. Kaya naman inutusan siya ni Yori na harapin ang nakamamatay na suntok. Sa pagkakataong iyon, nakahandusay na si Hira sa lupa. Nawala na niya ang lahat ng palatandaan ng buhay. Pati ang kanyang kaluluwa ay nilipol. Walang buhay na nilalang ang mabubuhay magpakailanman sa mundong ito. Kahit na ang mga nagtataglay ng lakas ay maaari lamang magtamasa ng mas mahabang buhay. Maingat na naglakad si Loda patungo kay Hira at tinitigan siya. Pagkatapos, yumuko siya at siniyasat kung may mga palatandaan ng buhay. Nang maramdamang patay na talaga si Hira, nakahinga siya ng maluwag. Sa sandaling iyon, tila naubos ang lahat ng kanyang lakas, paimpol siyang napaupo sa lupa. Nagdesisyon siyang lipulin ang Grand Patriarch pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aatubili. Matapos pagmasdan ng sitwasyon ng ilang oras, lumabas si Yori mula sa mga anino. Agad na tumayo si Loda at binati siya, dakilang elder. Kahit na ang kanyang hitsura ay hindi matukoy, ang kanyang boses ay malambing. Magaling ka, Loda, puri ni Yori. Pagkatapos, naging malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatitig sa bangkay ni Hira, na nagsasabing, sa buong panahon na narito siya, nilinang niya ang Chaos Sacred Art at tinusok ang lihim ng langit. Dapat ay nakita na niya ito. Kaya paano siya namatay ng ganoon lang? Nagdududa si Yori. Ipinaliwanag ni Loda, ang Grand Patriarch ay malubhang nasugatan pagkatapos ng digmaan sa Primordial Realm. Maraming oras ang lumipas. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay tila lumala lamang. Nang bumalik ang Minor Patriarch, gumamit siya ng napakalaking kapangyarihan para mag-extrapolate. Dahil ang kanyang enerhiya ay lubhang naubos,
hindi man lang niya nakayanan ang aking pag-atake. Dahil matagal na siyang nasa tabi ni Hira, alam niya ang lahat tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Grand Patriarch, magiging maayos din ang lahat. Ang tanging mga taong inaalala ko ngayon ay ang Patriarch at ang Minor Patriarch. Gayunpaman, hindi mapalagay si Yori. Gayunpaman, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, huli na ang lahat para magsisi siya. Tumingin siya kay Lada at nagtanong, dahil matagal ka nang nasa tabi niya, malamang na pamilyar ka sa kanyang aura, sa palagay ko. Tumango si Lada at sinabing, oo. Pagkatapos, nag-transform siya bilang Hira Dalibor, ang Grand Patriarch of the Dooms. Sinubukan ni Yori na maramdaman ang kanyang aura. Nang maramdaman na ang kanyang aura ay kapareho ng kay Hira, nakahinga siya ng maluwag at itinuro ang isang bangkay, at sinabing, linisin mo ang kalat. Naiintindihan. Tumango si Lada. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Yori nang mawala siya sa gabi. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Iyon ay dahil ang closed-door meditation sanctuary ng Hira ay pinangangalagaan ng isang malakas na pormasayon na maaaring mag-insulate ng lahat ng uri ng kapangyarihan. Hindi lamang nito napigilan ang pagtagas ng aura sa labas ng mundo, ngunit maaari rin itong pigilan ang sinuman na gumamit ng divine sense upang masulyapan. Sa pagbuo, nagbago si Lada sa Hira at nanatili sa espiritual na bundok na ito. Nang gabing iyon, hindi mapalagay si James. Pakiramdam niya ay may nangyari. Gayunpaman, hindi niya matiyak. Dahil hindi na siya makapananatili sa Mount Doom, umalis siya sa bundok at tinungo ang pangunahing tuktok bago makarating sa study room ni Dolph. Kahit gabi na, bukas pa rin ang mga ilaw sa study room ni Dolph. Kumatok si James sa pinto. Kumatok. Kumatok. Kumatok.